Bagyong Madoy, sumalanta sa Oriental Mindoro. Mga bayan sa Oriental Mindoro, binaha. Lupa sa bako, gumuho. Kita nyo ngayon sa ating weather forecast na may pumasok na bagyong pinangalanang Madoy dito sa Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ang mata nito ay tututok o lalandfall sa Oriental Mindoro. Ito ay may lawak na 1,000 km at may bilis na 75 km per hour. Mga kabayan, nandito kami ngayon upang magbigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa bagyong Madoy dito sa Oriental Mindoro. Malalakas na ulan, malalakas na hangin, hanggang sa pagbaha at posibilidad na pagguho ng lupa, sanhi ng landslide. Nandito kami upang magbigay sa inyo ng kaagarang updates mula sa nangyayari dito sa Oriental Mindoro. Narito ako ngayon sa Nabiguno at talagang ramdam natin ang Bagyong Madoy. Malakas sa pag-ulan at paghanga na naranasan natin dito na nagdudulot ng pangan sa mga residente, lalo na ang posibilidad na pag-landslide. Ang Bagyong Madoy ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng malakas na hangin na nagpabagsak ng mga puno at nag-alis ng mga bubong at na matinding ulan na nagdulot ng pagbaha sa mga kabahayan at nagpaguho ng mga lupa. Maraming pamilya ang napilitan lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Nagulat ako! Sabi niya, kaya magsak mo yung tutoy, sabi tutoy. Hindi, tara na! Ang tubig naman pa sa may palayan! Kaya gulat ako, sabi ko, paano ako tatakbo ng doon na ayun? Hanggang sa makalikas kami. Wala na kami bahay na tagpuan. Tanggal na ang bubong, tanggal pa ang gilid. Nasalan na kami. Ang mga mumong namin niliman. Ang milis na naman ng numing. Ang manan namin ng ima. Wala namin nailingnan na anumang ngamin. Nanyanyarin lang namin. Tingnan nyo oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. Ang araw sa lahat ngayon ay nag-uulat tayo mula sa Kanawing Dos sa Calapan City, Oriental Mindoro, kung saan nasalanta ng baha ang mga komunidad tulad ng Bagyong Madoy. Napakalakas ng bagyong ito sapagkat nagawa nito tumaas ang tubig sa lugar ng Kalubingan. Talagang napakaraming taong na mga napekto. Kasama natin si Luther, ang ating field reporter. Luther, anong balita sa inyo dyan? Umaga mga kababayan, magandang umaga rin dyan. Nandito ako ngayon sa inyong harapan upang magulat sa lagay ng ating panahon. Narito ako sa gitna ng mga pagbaha at makikita ang mga malaking epekto nito sa mga residente. Patuloy tayong magbigay ng impormasyon at suporta ng mga nasalanta. Sa kasalukuyan, yung mga evacuation centers na itinatag para sa mga apektadong pamilya.
at nagbibigay sila ng pagkain at iba pang pangangailangan. Tinutulungan din ng mga tao na makabalik sa kanilang mga tahanan kapag ligtas na. Nagising na lang kami na malakas ang ulan. At mabilis na umakyat ang tubig sa bahay. Wala na kaming panahon para makaalis. At nagpanik na lang kami. Dumating pa kami sa punto na kailangan namin umakyat ng bahay para manatiling ligtas. At ngayon, umipa na ang bagyo, may isa sa mga gamit namin, walang natira. Tulong! May magnanakaw! Tingnan ba to? Larna! Mentos, the fresh maker. Hindi nandyan yan! Magandang araw sa lahat. Narito kami upang maglahad ng balita mula sa bayan ng Baco, Oriental Mindoro. Isang malawakang landslide ang naganap kaninang umaga na nagdulot ng malaking pinsala sa mga tahanan at istruktura. At siyang nagdulot rin ng pagkawala ng mga buhay. Ang mga otoridad ay nagsasagawa na ng search and rescue operations at ang mga residente ay nagkalat sa mga evacuation centers. Para sa detalyadong ulat, narito ang ating field reporter na si Luis Miguel na galing mismo sa lugar na naganap na landslide. Luis, maaari ka bang magbigay ng mga detalye mula sa naganap na landslide? Narito po tayo ngayon sa isang lugar na sinalanta ng landslide dulot ng Bagyong Madoy. Tulad ng nakikita ninyo, ang burol ay bumagsak at nagdulot ng malaking pinsala sa mga bahay at ari-arian. Maraming pamilya na wala ng tahanan dulot ng Bagyong Madoy. Samantala, ang ibang residente ay nagsisimula na maglinis at naghahanap ng mga gamit na maaari pang maisalba. Narito ang magkapatid na nakasaksi sa mga pangyayari. Ako po ay papasok ng paaralan diyan po sa Kadubing National High School. Ang amin pong bahay ay malapit lang po siya sa may bundok. So, kung sa baga po ay nasa paa siya ng bundok. Kaya nung naglalakad kami ng kuya, ito po pala ang aking kuya, Kuya Baculo, Harvey Baculo po. Sabi ko po, Kuya, ano yun? Kuya, ni tinuturo ko yung mga lupang nagbabagsakan. Tapos sabi niya, ha, nasa? Tinatanong niya. Sabi ko, yun ko po. Tapos sabi niya, ay ko po, may nangyayaring landslide. Hindi naman sinabing gano'n naman talaga po kalakas ang mga nangyari. Hindi namin inaasahan na gano'n ang mangyayari kasi nga biglaan. At yun, sobrang kalabot dahil nga hindi kami sanay at ayun nga biglaan nagkagano'n. Lisay! Nagising kami mula sa malalakas na tunog at biglang bumuhos ang lupa mula sa bundok. Agad kaming umalis at sinubukang tulungan ng pamilya ni Eman. Hindi nagtagal, may mga rescue team na dumating at nagsagawa ng cleaning operations. May mga itinayo na rin evacuation center para sa mga residente. Wala kami nagawa. Ang bilis ng pagbagsak ng lupa. Hindi na kami nakaiwas. Lahat ng pinaghirapan namin nawala sa isang iglap. Ang mga gamit namin, ang mga alaala, lahat nawala. Manatiling nakatutok dito sa Balitang Ekspektro. Ako nga pala si Christian James Mendoza at ito ang Balitang Ekspektro.